Dahil sa problema sa tambak ng mga container van sa mga pier sa Maynila, pati mga padalang balikbayan box, natitenga na rin. Ang sinisisi po dyan, yung truck van, nakatakot-takot na raw ang dulot na perwisyo. Nakatutok si JP Soriano. Halos mamuti na raw ang mata ni Mary Jane sa kahihintay ang ipinadala sa kanyang balikbayan package mula sa inang OFW sa Hong Kong. Inabot daw ng 1 buwan bago niya natanggap imbis na 1 linggo lang. Ilang beses na po kasi namin pinapalo up to. Ilang beses nyo na sinasabi na sa costume. Ano po ba, anong tama po bang araw na i-deliver nyo dito? Ang isang forwarding company nga raw, araw-araw nang pinuputakti ng mga reklamo ng mga consignee gaya ni Mary Jane. Talagang mga galit na galit ang mga kliyente namin. Tapos pag pinapaliwanag naman namin yung port congestion na nangyayari, hindi nila siyempre tinatanggap at hindi raw nila problema yon. Pero ang kumpanya, wala ring magawa. Irregular daw ang dating ng container vans, kaya patong-patong na ang delivery nila. Kaya ang dating 7 araw lang na delivery ng 1 box, inaabot daw ngayon ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Merong mahigit 2,000 balikbayan boxes ang narito ngayon sa isang warehouse, sa isang forwarding company sa Parañaque City. Hindi naman daw dapat ito ganito karami ayon sa pamunuan ng forwarding company. Pero dahil daw sa tagal bago makalabas ang isang container van sa mga port, ay naipon na ito ngayon. Problema para sa forwarding company na ito ang mahabang pila sa North at South Harbor sa Maynila. Umabot na nga raw sa puntong nagkaalitan na nga raw ang mga forwarding company at shipping lines dahil sa delay. Sa pagdinig sa Kamara kanina patungkol sa problema sa mga pantalan, sinisi ng Confederation of Truck Association of the Philippines ang truck ban kaya nagkanda delay ang biyahe nila. Katunayan, sa pinakahuling bilang nito lang Lunes, nasa mahigit 70,000 ang container vans na nakatenga sa pier ng Maynila. Meron na tayong mga ginawang hakbang, yung City of Manila nagluwag, but then yung na-create na problema nandiyan na. Tinitingnan din kung mapapalawak pa yung tinatawag na trade lane. Para nga hindi nga mabalam yung flow ng goods. Ano. The real problem is yung inside the port. Ang dami mga container na walang laman. Ang Philippine Ports Authority o PPA naman, humahanap na raw ng ibang lugar na pwedeng paglipatan ng container vans tulad sa Subic at Batangas. JP Soriano, nakatutok 24 oras.